Former President Rodrigo Duterte nanguna pa din sa survey. Nagbigay ng kanyang pahayag si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kamakailang resulta ng survey ng Tugon sa Masa na medyo kamakailan lamang na inilabas. Nagsuporta all these years at yung umintindi ng mga hangarin ko sa ating bayan, I would like to express my gratitude. Well, ang importante dyan, lalo na siya'y nangunguna, no? Pinapatunayan na nandyan pa rin ang Duterte Magic. In fact, tingin ko, lalong lumakas ang Duterte Magic kasi nagkakaroon ng comparison doon sa panahon ni dating Presidente Duterte at yung panahon ngayon. No? Si dating Pangulong Duterte po ay number 1 na naman sa senatorial election survey ng isang surveying firm bilang malapit po sa dating Presidente. Ano mong pahayag mo doon, sir? Magagalak po tayo kasi akala ata ng mga kalaban ng mga Duterte, laos na si Presidente Duterte. Huy, kayo mga nag-aambisyon na maging presidente na sa tingin nyo, wala nang magic ang Duterte, no? Kumising po kayo sa katotohanan na hindi pa nga deklaradong kandidato ang Presidente Duterte, nangunguna na ngayon sa mga surveys, no? Isipin ninyo kapag tuluyan yung ginalit ang Duterte at ganyang kalakas ang appeal sa taong bayan, talaga magkakagulo tayo. So I would suggest, bumalik po kayo sa drawing board at suyuin na lang ang dating presidente para sa kanyang suporta kesa labanan. Mas malaki pa po ang tsansa ninyo na maging matagumpay kahit ano man ang tatakbuhin ninyo, kung senador ban or presidente. Attorney, gaano ba kalaking factor sakali na magkaroon tayo ng Senator Rodrigo Roa Duterte? Well, ang importante dyan, lalo na siya'y nangunguna, no? Pinapatunayan na nandyan pa rin ang Duterte Magic. In fact, tingin ko, lalong lumakas ang Duterte Magic kasi nagkakaroon ng comparison doon sa panahon ni dating Presidente Duterte at yung panahon ngayon. No? At sa tingin ko, ang napapansin talaga ng mga taong bayan, naging mahina na tayo sa ating response pagdating sa problema sa droga at saka sa peace and order. No? So, nagkakaroon kayo rin ng comparison. Nagkakaroon din ng comparison kung gano'ng kahirap ang buhay ng mga panahon ni Duterte at panahon ngayon. At talaga namang mukhang mas mahirap ang buhay ngayon dahil hindi naman tumaas ng 700 pesos a kilo ang sibuyas ng panahon ni Presidente Duterte at hindi rin tumaas sa 50 pesos ngayon ang pinakamurang bigas. No? So, inevitable naman po yan na talagang ikukumpira ang mga performance ng mga namumuno at syempre, babalikan ng taong bayan kung ano yung mga pangakong ginawa rin ni PBBM nung nakalipas na eleksyon. Kasama na dyan yung 20 pesos kada kilo na presyo ng bigas na hanggang ngayon po ay naging mailap. Opo, kahit may mga pananakot, attorney, no, partner ng ICC, hindi makakapigil yan at mukhang nakapag-vlog ka regarding ICC last day. Ano bang update doon, sir? Well, sa tingin ko po, talagang naririto na ang ICC. At nagkaroon po kasi ako ng impormasyon na nagbago talaga ang ihip ng hangin dahil na-chismis na nakipag-usap daw sa ilang mga general ang ating dating presidente at dahil dito ay nagkaroon ng presupsyon na baka sumusuporta siya sa DSTAB. No? At dahil dito, ang ganti daw ay makikipagtulungan sa ICC at kasama na sa pagtutulungan dyan yung pagsuserve ng warrant of arrest kung magkakaroon nga ng warrant of arrest. Pero sa akin, wala pong katotohanan sa tingin ko sa aking pagkakakilala kay dating Presidente Duterte na siya ay maging kabahagi ng kahit anong destabilization. Unang-una, dating piskal po yan. Ang mga piskal talagang nasa isip nila, no? Pinukpok sa kanilang pag-iisip na kinakailangan sumunod sa batas dahil ang naging trabaho nila bilang piskal ay litisin ang mga lumalabag sa batas kasama na yung mga subversibo at mag-advocate ng rebellion at kudita. No? Pangalawa, abogadong presidente. At pangatlo, siya po ay naging presidente at ama ng vice president. Kapag nagkaroon kasi ng destabilization po, apektado rin ng vice president dahil kapag nagkaroon ng kudita, di wala na po ang saligang batas. Bali, wala na rin yung mandato na binigay sa sarili niyang anak na si Vice President Sara Duterte. No? So, imposible po na sumuporta si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte sa kahit anong distab dahil apektado ang sarili niyang anak. That is a reality. So, sa tingin ko, mali po yung basihan kung bakit nagbago ang ihip ng hangin at ang aking warning lang magagamit din po yung ICC na yan sa mga nakaupong presidente. Pero sa aking ay sa isang Pilipino na sa list of counsel ng ICC, kahit ano pang mangyari, wala nang jurisdiction ng hukuman
dito sa tinatawag na war on drugs, wala ng jurisdiction ng Pilipinas kay dating Presidente Rodrigo Roa Duterte at po pwede lang magkaroon ng jurisdiction ng ICC kung babalik tayo bilang miyembro uli ng ICC doon sa mga nanunungkulan ngayon at sa mga darating pang mga panahon. Sa mga survey naman na lumabas sa attorney, ang gusto ng taong bayan na tutukan ng kasalukuyang administrasyon ay hindi naman politika. Nangunguna dyan, inflation, kahirapan, at maging yung kagutuman. Ang pamahalaan po ngayon ay pinalawig yung taripa, bawas sa taripa sa ilang mga agri-product. Pumalag po dito yung mga agri-groups considering sila ang matatamaan, yung mga magsasaka, at ang kikita lang ay ang mga importer. Ito yung mga dapat tutukan ng ating pamahalaan ng mga issue at hindi politika kasi napakalayo pa talaga ng mga halala na yan at maraming hinaing ang taong bayan, maraming umasa doon sa panahon ng kampanya na mga ipinangako. Ano masasabi mo dito, attorney? Well, gaya ng sinabi ng President Economist, no, ang problema sa pagtaas ng presyo, dalawa po yan, demand side or supply side. Pero sabi nga ng ating resident economist, ang problema sa Pilipinas, ang pagtaas ng presyo ay dahil nasa supply side. Ang dapat natin gawin ay mga hakbang na gagawin ng gobyerno para ma-improve ang productivity natin, lalong-lalo na sa larangan ng agrikultura kung saan nakasalalay pa rin ang kabuhayan ng pinakamaraming mga Pilipino. No? So, hindi po natin kinakailangan na magkaroon ng higher interest rates para kontrolin ng inflation palalong-lalo na sa pagdating sa pagkain, kung hindi dapat i-boost natin ang kabanang bayan para po ma-improve ang productivity ng ating mga magsasaka at maibsan ang kanilang kabuhayan. No? Nandiyan din po yung pagbibigay ng subsidiya para sa kanilang mga pataba, para sa mga hybrid varieties na po pwede itanim at para po sa mga insecticides. No? At yan po ay bukod pa doon sa full implementation nga ng Agrarian Reform na sana nga matupad na yung pangako ni PBBM na pati mga lupa na pag-aari ng gobyerno ay pamimigay na rin doon sa mga magsasaka na walang lupa. No? So yan po dapat tutukan ng gobyerno ngayon, hindi politika, hindi charter change, hindi eleksyon ng 2028 dahil napakatagal pa nga po noon. And itong hakbang na ito, sir, do you think magpapataas ito sa productivity ng mga magsasaka or still magpapatuloy pa kasi pang-apat or pangatlong taon na ata itong ipinatupad ng ating pamahalaan yung pagbawas doon sa taripa. Ang sinasabi nila na reason dahil may El Nino para matiyak daw yung abot kaya na presyo. Do you think, sir, nitong taong 2023 na wala namang El Nino, naging abot kaya ba yung presyo? Naging mataas ba ang supply natin na umabot pa nga tayo sa punto na dapat tayo magtakda ng price cap, maglabas na naman ng ayuda para ma-maintain yung presyo ng bigas? Well, malinaw po na nakalipas ng taon, no, talagang nagkulang sa assistance o tulong ng gobyerno para mapaunlad yung productivity ng ating mga magsasaka. No? At nakakalungkot po na ang naging solusyon ngayon ay mas mababang taripa dahilan nga kung bakit nagrereklamo na ang mga magsasakang Pilipino kasi wala na silang incentive eh. Bakit pa sila magtatanim ng marami kung alam naman nila na babagsak din ang presyo dahil sa mga imports? At ngayon po, ramdam na ramdam yan ang ating mga magsasaka ng asukal. Kasi dati-rati napakataas ang presyo ng asukal pero dahil nga walang tigil ang import at sa pamamaraan na hindi pa sumusunod sa proseso na kung sinong malapit sa palasyo ang siyang nakaka-import miski wala pang sugar order nakaka-import na nawawalan na ng gana na magtanim ang ating mga magsasaka ng asukal. No? Bakit nga naman sila maghihirap pa samantalang alam nila na ang presyo ay napakababa dahil sa sandamakmak na imports, no, na pinagkakitaan ng ilan lamang na malalapit sa mga kapangyarihan. No? So sa akin, tingin ko po yung mga mas mababang taripa, yan pong dahilan kung bakit nawawalan ng gana ating mga magsasaka. Dahil kahit anong gawin nilang sipag, kung mababa naman ang presyo ng kanilang mga binibenta sa merkado, baliwala rin ang kanilang sipag. So dapat talaga, kung talagang ang gobyerno ay hindi na aasa at babaliwalain ang food security, ayan po, pwede kayo mag-import ng mag-import, no? Pero kung talagang sa tingin ninyo na dahil nga po sa global phenomenon ng climate change, baka mamaya wala rin tayo mapagkuhunan ng bigas at asukal na talagang kinakailangan natin dito sa Pilipinas, kinakailangan
suportahan pa rin ng mga magsasaka at kasama sa suportang yan ay dapat yung mas mataas ng taripa laban sa mga imported na bigas at imported na asukal.